Ang ingay ng palengke sa gabi ay tila isang malaking alon na gustong lumunod sa kanya. Bawat sigaw ng tindera, bawat tawanan ng mga nag-iinuman, bawat tunog ng sasakyan sa di kalayuan ay parang mga martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Hinihingal si Carmen, ang dibdib niya ay umaakyat baba sa tindi ng pagod at takot. Ang sutla ng kanyang mamahaling gown na kanina lang ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier sa mansyon ay ngayoy may bahid na ng putik. Ang bawat hakbang niya sa maputik na daan ay isang pakikibaka. Hindi niya ito kilala. Hindi niya ito mundo. Sa likuran niya, may mga anino na humahabol, mga lalaking nakabihis ng formal, mga bantay ng kanyang ama na may iisang utos, ibalik siya. Carmen, ito ay para sa pamilya, para sa kumpanya. Ang malamig at matigas na boses ng kanyang ama, si Don Alfredo Mercado, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit na parang sirang plaka. Hindi ito pakiusap, ito ay utos. Utos, isang salita na kumulong sa buong buhay niya. At ngayon, ang utos na yon ay may mukha na. Si Lorenzo, isang lalaking hindi niya mahal. Isang lalaking ang pakikipag-isang dibdib ay kasunduang negosyo lamang. Ang kasal ay ang huling rehas na ikukulong sa kanya habang buhay. Kaya tumakbo siya sa gitna ng sarili niyang engagement party habang ang lahat ay abala sa pag-inom ng champagne at pagpapanggap na masaya. Dahan-dahan siyang tumakas palabas ng pinto sa kusina, umakyat sa bakod, at tumakbo ng walang lingon-likod. Isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang braso. Ma'am Carmen! Napasinghap siya sa takot. Humarap siya at nakita ang isa sa mga security guard ng kanyang ama. Ang mga mata nito ay walang emosyon, sumusunod lang sa utos. Sumama na po kayo sa amin, sabi ng lalaki. Hindi! Sigaw niya at sa isang iglap ng purong desperasyon, iwinaksi niya ang kanyang braso ng buong lakas. Nagulat ang lalaki sa kanyang ginawa. Sapat na para makabawi siya ng ilang segundo. Tumakbo ulit siya. Paliko sa isang eskinita na masikip at madilim. Hindi alintana ang mga basurahan at mga nagkalat na kahon. Kailangan niyang mawala. Kailangan niyang magtago. Paglabas niya sa kabilang dulo ng eskinita, bumalik siya sa mas maraming tao. Nakahinga siya ng maluwag. Iniisip na mas mahihirapan silang hanapin siya dito. Sa pagmamadali, hindi niya tinitingnan ang kanyang dinaraanan. At doon nangyari iyon. May isang taong nabangga siya ng malakas. Aray! Narinig niya ang pagbagsak ng isang bayong. Gumulong sa maputik na lupa ang mga kamatis, sibuyas, at iba pang gulay. Natigilan si Carmen. Sa gitna ng kanyang pagtakas, nakasakit siya ng iba. Humarap siya sa lalaking nabangga niya para humingi ng tawad. Nakatayo ito, mas matangkad sa kanya, nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon na may mga bahid na rin ng putik. Hindi ito gwapo sa paraan ng mga lalaki sa syudad na nakikita niya. May pagod sa mga mata nito, may kalyo sa mga kamay. Ngunit sa mga matang iyon, may nakita siyang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang kalmadong pagtataka, hindi galit. Sorry sir, sorry po, sabi niya. Nanginginig ang boses. Yumuko ang lalaki at nagsimulang pulutin ang mga gulay na nagkalat. Okay lang, sabi nito sa isang boses na mababa at bahagyang paos. Sa isang sulok ng kanyang mata, nakita ni Carmen ang dalawa sa mga tauhan ng kanyang ama na papalapit sa kanilang direksyon. Inililibot ang kanilang mga mata. Hinahanap siya. Nag-init ang kanyang mga mata. Ito na. Ito na ang katapusan. Babalik siya sa kulungan. Tumingin siya muli sa lalaking nasa harapan niya na abala pa rin sa pagpulot ng mga gulay. Isang ideya, isang desperado at nakakabaliw na ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Wala na siyang ibang pagpipilian. Mabilis siyang lumuhod para tulungan ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang isang kamatis.
Tinitigan niya ang lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsusumamo. "Sir?" Bulong niya, halos hindi marinig sa ingay ng palengke. "Sir, tulungan niyo po ako." Natigilan ang lalaki sa pagpulot at tumingin sa kanya, naguguluhan. Anong Hinawakan ni Carmen ang braso nito, mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela ng damit nito. Ang mga bantay ay ilang metro na lang ang layo. Parang awa niyo na. Pagmamakaawa niya, ang bawat salita ay basag sa kanyang lalamunan. May mga humahabol sa akin. Kailangan kong makatakas. Please. Kumunot ang noo ng lalaki. Tila sinusubukang intindihin ang buong sitwasyon. Isang babaeng nakagown sa gitna ng palengke, umiiyak at humihingi ng tulong. "Hindi kita maintindihan, miss." Tumingin si Carmen sa likuran niya. 1 metro na lang. Nakita na siya ng mga ito. Sa huling hininga ng pag-asa, tumingin siya pabalik sa estranghero at sinabi ang mga salitang magpapabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. "Magpanggap kayo," sabi niya. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. "Magpanggap kayo na fiancé ko." "Fiancé." Ang salitang yon ay tumama kay Raul na parang kidlat. Sa isang iglap, nawala ang ingay ng palengke. Nawala ang amoy ng putik at mga paninda. Ang tanging nakikita niya ay ang umiiyak na mukha ng babaeng nasa harapan niya. Isang estrangherang humihingi ng isang imposible at nakakabaliw na bagay. Ilang taon na rin mula nang huli niyang narinig ang salitang iyon sa paraang may kahulugan. Ang salitang iyon ay pag-aari ni Elena. Ang salitang iyon ay nakalibing na kasama niya. Automatikong umiling si Raul. "Miss, nababaliw ka na ba?" Ngunit nakita niya ang paggalaw sa likuran ng babae. Ang dalawang lalaking nakapormal na bihis ay papalapit na. Ang mga mata ay determinadong naghahanap. Nakita niya ang purong takot sa mga mata ng babae. Isang takot na tila higit pa sa simpleng ayaw lang mahuli. Ang unang instinct ni Raul ay ang umiwas. Ayoko ng gulo. Ito ang mantra ng buhay niya mula nang mamatay ang asawa niya. Ang buhay niya ay simple na lang. Ang bukid, ang bahay, at si Migo. Walang lugar para sa gulo. Walang lugar para sa mga estranghero. Pero ang pagmamakaawa sa mga mata nito, may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Bago pa man siya makapag-isip ng maayos, hinawakan niya ang braso ng babae. "Dito," sabi niya, at hinila ito palayo sa liwanag. Papasok sa isang makitid na espasyo sa pagitan ng 2 pwesto ng gulay. Madilim doon at amoy lupa. Binitiwan niya ito. "Miss, hindi ko alam kung anong gulo ang pinasok mo. Pero hindi ako pwedeng madamay dito. Humanap ka na lang ng iba." Hahakbang na sana siya paalis nang pigilan siya nito ulit. "Parang awa niyo na, sir. Wala na akong ibang malalapitan." "Papa?" Isang maliit na boses ang pumutol sa kanilang tensyon. Pareho silang napalingon ni Carmen. Nakatayo sa bukana ng eskinita si Migo, ang kanyang 5 taong gulang na anak. May hawak itong isang supot ng candy. Ang mga mata ay malaki at puno ng pagtataka habang nakatingin sa babaeng kasama ng kanyang ama. "Migo," sabi ni Raul. Lumambot agad ang kanyang boses. "Anong ginagawa mo dito? Sabi ko maghintay ka lang doon." Pero ang mga mata ni Migo ay nasa kay Carmen. Tumingin ito sa magandang damit ng babae kahit na ito'y marumi na. "Papa, sino po siya? Prinsesa po ba siya?" Nakita ni Raul ang pagbabago sa mukha ni Carmen. Isang maliit at mapait na ngangiti ang sumilay sa mga labi nito at para itong tutulo na muli ang luha. Hindi ako prinsesa," sagot nito kay Migo. Basag ang boses. Ang inosenteng tanong ng kanyang anak ang nagpabago sa lahat para kay Raul. Bigla, ang babaeng ito ay hindi na lang isang gulo, isa siyang tao. Isang taong nasasaktan na nagtatago sa dilim na kahit ang isang bata ay nakikita bilang isang bagay na maharlika. Biglang may mga aninong dumaan sa bukana ng eskinita.
Mabilis at halos hindi na nag-iisip, hinila ni Raul si Migo at marahang itinulak si Carmen papalapit sa pader, palalim sa dilim. Tinakpan niya ng kamay ang bibig ni Migo na nagtataka kung anong nangyayari. "Ma'am Carmen, sigurado akong dito siya dumaan." Narinig nilang sabi ng isang boses sa labas. Naramdaman ni Raul ang panginginig ng babae sa kanyang tabi. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang braso. Napapikit siya. "Ano ba itong pinasok ko?" "Wala dito, tara sa kabila," sabi ng isa pang boses. Unti-unting nawala ang mga yabag. Naghintay pa si Raul ng ilang sandali bago dahan-dahang inalis ang kanyang kamay sa bibig ni Migo. Binitiwan niya rin si Carmen. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat sa hindi masabing mga salita. "Papa, bakit po tayo nagtatago?" tanong ni Migo, naguguluhan. Bumuntong hininga si Raul. Tumingin siya kay Carmen. "Kailangan mo sigurong magpaliwanag." Sa ilalim ng madilim na ilaw mula sa isang poste sa di kalayuan, ikinuwento ni Carmen ang lahat sa paraang kaya niya. Hindi niya binanggit ang pangalan ng kanyang pamilya o ang yaman nila. Sinabi lang niya na pinipilit siyang ipakasal sa isang lalaking hindi niya mahal at ang pagtakas ang tanging paraan na naisip niya. Habang nagsasalita ito, pinapanood ni Raul ang bawat emosyon sa mukha nito. Ang takot, ang sakit, ang pagod. At sa kabila ng lahat, ang katatagan. Isang bahagi ng isip niya ang sumisigaw. Paalisin mo na siya. Hindi mo ito problema. May anak kang may sakit. May sarili kang pighati. Hindi mo kailangan ng dagdag na pasanin. Pero ang puso niyang matagal nang natutulog, ay may ibang sinasabi. Naalala niya ang sarili niyang desperasyon nung mga araw matapos ang aksidente ni Elena. Ang pakiramdam na mag-isa laban sa buong mundo. Tumingin siya sa kanyang anak. Si Migo ay nakatingin pa rin kay Carmen. Hindi na may pagtataka, kundi may awa na. Tila naiintindihan ng bata, sa paraang hindi kayang ipaliwanag, ang sakit na nararamdaman ng estranghera. Muling bumuntong hininga si Raul, isang buntong hininga na tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang pagsuko. "Sige na," sabi niya, at nagulat mismo siya sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Napatingala si Carmen, hindi makapaniwala. "Ano?" Sabi ko, "Sige na, tutulungan kita." Pag-uulit ni Raul, mas matatag na ngayon, pero pansamantala lang ito. Hanggang sa makahanap ka ng paraan. Maliwanag? Tumango si Carmen ng paulit-ulit. Ang mga luha ng pasasalamat ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. "Salamat. Maraming salamat, sir." "Raul. Raul ang pangalan ko." "Salamat, Raul." Bumalik sila sa pwesto kung saan nagkalat ang mga gulay. Tahimik nilang pinulot ang mga natira. Ang kasunduan ay selyado na, hindi sa pamamagitan ng pirma, kundi sa pamamagitan ng isang desperadong pakiusap at isang nag-aatubiling pagtulong. Akmang aabuti na ni Raul ang huling kamatis nang biglang mag-vibrate ang cellphone sa loob ng maliit na purse ni Carmen. Ang tunog ay tila isang alarma sa katahimikan nilang dalawa. Dahan-dahan itong kinuha ni Carmen, nanginginig ang mga kamay. Nakita ni Raul ang liwanag mula sa screen at sa liwanag na yon, kitang-kita niya ang pangalang nakasulat. "Papa calling." Napatigilan si Carmen. Tumingin siya kay Raul. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bagong bugso ng takot. Ang unang pagsubok sa kanilang kasunduan ay dumating ng mas maaga kaysa sa kanilang inaasahan. Nagising si Carmen sa tilaok ng manok. Hindi ito ang alarm clock sa kanyang cellphone na may malamyos na tunog ng violin. Hindi ito ang katok sa pinto ng kanyang silid mula sa kasambahay na may dalang almusal. Ang tunog ay magaspang, malakas, at totoong-totoo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang isang kisaming gawa sa kahoy. May mga siwang kung saan sumisilip ang liwanag ng umaga.
Ang hangin ay amoy kape at sinangag. Mula sa labas, naririnig niya ang mahinang pagaspas ng mga dahon at ang kaluskos ng walis tingting. Bumangon siya mula sa isang simpleng papag. Ito ang silid ni Raul. Nilatag lang nito ang isang manipis na kutsyon sa sahig para sa sarili nito kagabi. Naalala niya ang pag-aatubili nito na iwan siyang mag-isa sa kwarto. "Diyan ka na matulog," sabi lang nito. "Mas ligtas ka diyan." Ligtas. Isang salitang bihira niyang maramdaman sa sarili niyang mansyon. Ngunit dito, sa loob ng isang maliit na bahay kubo na pag-aari ng isang estranghero, nakatulog siya ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Maingat siyang lumabas ng silid. Naabutan niya si Raul sa labas ng bahay, sa may poso, nag-iigib ng tubig. Nakatalikod ito sa kanya at nakita ni Carmen ang paggalaw ng mga kalamnan sa likod nito habang binobomba ang poso. Ang mga braso nito, na sanay sa mabibigat na gawain, ay matipuno. Bigla, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. "Gising ka na pala," sabi ni Raul nang hindi lumilingon. Tila naramdaman ang kanyang presensya. Oo." Nauutal niyang sagot. "Sorry, nakitulog pa ako sa kwarto mo." Humarap ito sa kanya. May daladalang 2 balde ng tubig. "Kwarto lang yon. Ang mahalaga ay nakapagpahinga ka." Iniwan nito ang mga balde sa tabi ng isang lumang kalan na dikahoy. "Marunong ka bang magluto?" tanong nito. Tumango siya, kahit na ang ibig sabihin ng pagluluto para sa kanya ay ang pagtuturo sa chef kung ano ang gusto niyang kainin. "Konti," pagsisinungaling niya. Ngumiti si Raul ng bahagya, isang ngiti na hindi umabot sa mga mata nito. "May itlog dyan at kaning lamig. Bahala ka na. Kailangan ko lang pakainin ang mga alaga." Naiwan siyang nakatayo sa harap ng kalan. Pakiramdam niya ay mas dayuhan pa siya kaysa kagabi. Tinitigan niya ang kahoy at posporo. Paano ba ito sisindihan? Sa mansyon, isang pindot lang sa stove ay may apoy na. Sinubukan niya. Kumuha siya ng ilang piraso ng kahoy at sinindihan ng posporo. Ngunit sa halip na magliyab ang kahoy, ang tanging nasunog ay ang kanyang daliri. Aray! Binitiwan niya ang posporo at napatalon. Ang maliit na apoy ay kumapit sa tuyong dahon na malapit sa kalan. Bigla lumaki ang apoy. Nagpanik si Carmen. "Tubig! Tubig!" sigaw niya sa sarili. Anong nangyayari? Mabilis na pumasok si Raul. Kasunod si Migo na may hawak-hawak na manok. Nang makita ni Raul ang apoy, mabilis niyang binuhos ang isang tabo ng tubig dito. Agad itong namatay. Nag-iwan ng itim na marka at makapal na usok. Nakatayo lang si Carmen doon, nahihiya. Amoy usok ang kanyang buhok. Tiningnan siya ni Raul. Hindi galit, kundi may halong pagpipigil ng tawa. "Sabi mo marunong ka?" Napayuko si Carmen. "Sorry." "Papa, si ate ganda po, hindi marunong magluto," sabi ni Migo na may kasamang tawa. Sa halip na mainis, napangiti na lang din si Carmen. Ang tawa ng bata ay nakakahawa. Ang umaga ay nagpatuloy sa ganoong paraan. Tinuruan siya ni Migo kung paano magsaboy ng mais para sa mga manok. Natakot pa siya noong una nang tukain ng isang manok ang kanyang kamay. Ipinakita sa kanya ni Raul ang hardin nito ng gulay, kung saan ang lahat ay sariwa at buhay na buhay. "Ang ganda dito," sabi niya habang pinagmamasdan ang mga tanim. "Simple lang," sagot ni Raul. "Pero ito ang buhay namin." Sa tanghali, dahil sa trauma sa kalan, nagpasya si Raul na igatong na lang ang kanilang isda. Dito, kailangan ulit ng apoy. "Ganito lang yan," sabi ni Raul, habang inaayos ang mga kahoy sa ilalim ng ihawan. Kailangan may hangin sa ilalim para huminga ang apoy. Lumuhod si Carmen sa tabi nito. Pinapanood ang kanyang ginagawa. Masyado siyang lumapit. "Subukan mo," sabi ni Raul. Kumuha si Carmen ng isang piraso ng kahoy pero hindi niya alam kung saan ilalagay.
Hindi dito sa ilalim, sabi ni Raul. Inabot nito ang kamay ni Carmen para ituro. Ang magaspang at mainit na palad nito ay dumampi sa kanyang malambot na balat. Isang kuryente ang tila gumapang mula sa kanyang kamay paakyat sa kanyang buong katawan. Bigla, naging conscious siya sa kanilang lapit. Naamoy niya ang pawis nito, isang amoy na hindi pa bango, kundi amoy ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Napatingin siya sa mukha nito. Nakatutok ito sa ginagawa nila, pero ramdam ni Carmen ang pagbabago sa paghinga nito. Dahan-dahan, itinaas ni Raul ang kanyang tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Ilang segundo lang iyon, ngunit sa ilang segundong iyon, parang huminto ang mundo. Nakita niya muli ang kalungkutan sa mga mata nito, ngunit sa likod noon, may iba pa. Isang kislap na matagal nang nawala. Ayan, ganyan nga, sabi ni Raul, at mabilis na binitiwan ang kanyang kamay. Umiwas ito ng tingin at bumalik sa pag-aayos ng apoy. Tumayo si Carmen. Pakiramdam niya ay nangangatog ang kanyang mga tuhod. Ang simpleng pagdampi ng kanilang mga kamay ay nag-iwan ng marka na mas malalim kaysa sa paso sa kanyang daliri kaninang umaga. Habang kumakain sila ng tanghalian, nagkaroon sila ng unang totoong pag-uusap. Ano bang trabaho mo? Doon, tanong ni Raul. Tumutulong ako sa negosyo ng pamilya. Sagot niya. Isang sagot na kalahating totoo. Hindi na niya dinetalye. Ikaw? Bukod sa pagsasaka? Umiling si Raul. Ito lang, dati, sa Maynila rin ako. Nagtrabaho ako sa isang construction firm, pero umuwi kami dito nang nangyari ang aksidente. Natahimik sila pareho. Alam ni Carmen na ang tinutukoy nito ay ang pagkamatay ng asawa nito. Isang paksa na masyadong masakit para buksan pa. Sa paglubog ng araw, habang nakaupo siya sa isang kahoy na upuan sa labas ng bahay, pinapanood si Migo na naghahabol ng mga tutubi. Isang kakaibang pakiramdam ang lumukob kay Carmen. Kapayapaan, walang mga utos, walang mga obligasyon, walang mga peking ngiti. Ang tanging naririto ay ang tunog ng hangin, ang amoy ng lupa, at ang dalawang taong nagbigay sa kanya ng kanlungan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya tumatakas mula sa isang bagay. Pakiramdam niya, tumatakbo siya patungo sa isang bagay. Isang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang luma at kinakalawang na pickup truck ang huminto sa tapat ng bakuran nila Raul. Mula sa bintana ng driver, isang babae na nasa mga 50 anyos na may kulot na buhok at matalas na mga mata ang sumilip. Tinitigan nito si Carmen mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay puno ng hindi maitatagong kuryosidad at hinala. Kilala ni Carmen ang tinging iyon. Iyon ang tingin ng mga tsismosa sa alta sosyedad. Hindi niya alam na mayroon din palang ganoon sa probinsya. Nag-angat ng kilay ang babae at sumigaw sa paraang maririnig ng buong baryo. Raul, sino yang bago mong bisita? Mukhang naligaw na taga Maynila. Aling Marites. Ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Raul na parang isang buntong hininga. Isang buntong hininga na puno ng pag-asam na sana ay hindi na lang ito huminto. Mabilis siyang tumayo mula sa pagkakaupo at lumapit sa bakod. Ngumiti siya ng pilit. Magandang hapon po, Aling Marites. Napadaan po kayo? Hindi inalis ng babae na si Aling Marites pala ang tingin nito kay Carmen. Ang mga mata nito ay parang scanner. Sinusuri ang bawat detalye. Ang mamahaling damit na suot pa rin ni Carmen kahit gusot na. Ang kutis nitong hindi nasisikatan ng araw at ang halatang pagkailang nito sa lugar. May kinuha lang akong pananim kay Kumaring Susan, sabi ni Aling Marites, ngunit halatang hindi iyon ang totoong pakay niya. Hindi mo naman nabanggit sa akin na may bisita kang darating, Raul. At mukhang hindi taga rito, ha? Naramdaman ni Raul ang pag-igting ng kanyang mga panga. Kilala niya si Aling Marites.
Siya ang hindi opisyal na tagapagbalita ng kanilang baryo. Anumang makita niya ngayon ay tiyak na magiging pangunahing usapan na sa tindahan ni Aling Nena bukas ng umaga. Siya po si Carmen, sagot ni Raul, naghahanap ng tamang salita. Kaibigan, matagal na kaming hindi nagkita. Kaibigan? Inulit ni Aling Marites. Ang tono ay puno ng pagdududa. Tumaas ang isang kilay nito. Aba, kakaiba naman niyang kaibigan mo. Mula nang mamatay si Elena, ngayon ka lang ulit may ipinakilalang babae sa amin. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang asawa ay parang isang suntok sa sikmura ni Raul. Biglang bumalik ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. May pinag-usapan lang po kami. Mabilis niyang sabi, gusto nang tapusin ang usapan. Sige po, Aling Marites, magluluto pa po kami ng hapunan. Aba, sige, sabi ng babae. Pinaandar na ang makina ng truck. Ngunit bago ito tuluyang umalis, sumilip itong muli kay Carmen at ngumiti ng makahulugan. Welcome sa Antipolo, iha. At saka ito umalis, nag-iwan ng alikabok at isang mabigat na katahimikan. Pagpasok ni Raul sa bahay, naramdaman agad ni Carmen ang pagbabago sa kanya. Nawala ang bahagyang gaan na naramdaman nila kanina. Bumalik ang Raul na una niyang nakilala sa palengke, malayo, seryoso, at may dalang bigat sa kanyang mga balikat. Pasensya ka na doon, sabi ni Raul habang naghahanda ng kahoy para sa hapunan. Ganoon lang talaga yon. Okay lang. Mahinang sagot ni Carmen. Lumapit siya para tumulong, ngunit parang may invisible na harang sa pagitan nila ngayon. Habang kumakain sila, halos walang nagsasalita. Si Migo lang ang masayang nagkukwento tungkol sa nahuli niyang gagamba kanina. Ngunit ramdam ni Carmen ang tensyon. Ramdam niya na pinagsisisihan na ni Raul ang pagtulong sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking gulo, isang bagyo na sumira sa tahimik na buhay ng mag-ama. Kinagabihan, hindi mapakali si Carmen. Narinig niya si Raul sa labas. Kausap ang isang kapitbahay na napadaan. Kahit hindi niya maintindihan ang lahat ng salita, narinig niya ang pangalan niya at ang paulit-ulit na salitang bisita at taga-Maynila. Nang bumalik si Raul sa loob, hindi na nito napigilan ang inis sa kanyang mukha. Bukas, kumalat na sa buong baryo ang tungkol sayo, sabi nito. Ang boses ay mababa at puno ng pag-aalala. Napayuko si Carmen. Raul, sorry. Hindi ko sinasadyang guluhin ang buhay ninyo. Tumingin si Raul sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng gasera, nakita niya ang pagod sa mga mata nito. Hindi mo kasalanan. Ako ang pumayag. Pero hindi ko naisip na magiging ganito kabilis. Anong sasabihin mo sa kanila? Tanong niya. Nagkibit balikat si Raul. Ang totoo, na tinutulungan ko ang isang estrangherang tumatakas, mas lalo lang gugulo. Huminga ito ng malalim. Kailangan nating panindigan ang kwento. Bigla, naramdaman ni Carmen ang pag-asa. Anong kwento? Na ikaw ang ikaw. Natigilan si Raul, tila nahihirapang sabihin ang salita. Na ikaw ang nobya ko. Ang salitang nobya ay lumabas na masakit at hindi natural mula sa kanyang bibig. Para kay Raul, ang salitang iyon ay para lang kay Elena. Ang sabihin iyon para sa ibang babae ay parang isang uri ng pagtataksil. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Carmen na mabilis na napalitan ng pag-aalala. Pero, paano? Hindi sila maniniwala. Magkaiba tayo ng mundo. Mas mabuti na yon kaysa sa isipin nilang tinatago kita dito. Giit ni Raul. Mas delikado yon para sayo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nagring ang cellphone ni Carmen na nakapatong sa maliit na mesa. Ang tunog, tulad ng kagabi, ay tila isang bomba na sumabog sa katahimikan. Napatingin sila pareho sa screen. Papa, calling. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Kagabi, ito ay puro takot. Ngayon,
May kasama na itong bagong komplikasyon. Kung sasagutin niya ito, ano ang sasabihin niya? At kung hindi niya sasagutin, lalo lang itong magdududa. Pinatay ni Carmen ang tawag. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, isang text message siyang dumating. Binuksan niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang laman. Carmen, alam kong nasa Rizal ka. Huwag mo akong subukan. Sagutin mo ang tawag ko. O ako mismo ang pupunta dyan. Napasinghap si Carmen. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Raul. Ang kanyang mukha ay namumutla. Nahanap na niya ako. Bulong niya. Pero bago pa man makasagot si Raul, may isa pang text na dumating mula sa parehong numero. Isa pang bagay. Umuwi ka na bago pa malaman ni Lorenzo kung saan ka nagpupunta. At pagkatapos noon, isa pang mensahe. Papunta na ako dyan bukas. Gusto kong makilala ang lalaking kinasasamaan mo. Ang kapayapaan na naramdaman ni Carmen kahapon ay naging lason sa kanyang sistema pagkagising niya. Ang bawat tilaok ng manok, bawat ihip ng hangin, ay parang isang paalala. Parating na siya. Ang maliit na bahay kubo na nagsilbing kanlungan niya ay biglang naging isang entablado. Isang entablado para sa isang dulaan kung saan ang kanilang buhay ang nakataya. Ano ang sasabihin natin? Tanong ni Carmen habang pabalik-balik na naglalakad sa maliit na sala. Si Raul ay kalmadong nagkakape, ngunit nakikita ni Carmen ang pag-igting ng kanyang mga panga. Ang napag-usapan? Simpleng sagot ni Raul. Huwag kang magpanik. Malalaman niya kung nagsisinungaling ka. Paano kung itanong niya kung saan tayo nagkakilala? Sabihin mo sa isang construction site sa Maynila. Nagkataong in charge ako sa isang maliit na bahagi ng proyekto. Nagkakilala tayo doon. Ito ay isang kalahating katotohanan. Dati naman talaga siyang construction worker. Mas madaling panindigan. Paano kung itanong niya kung gaano na tayo katagal? Sabihin mo, ilang buwan na, bago pa ang tungkol kay Lorenzo. Paano kung Carmen, putol ni Raul, ang kanyang boses ay kalmado. Ngunit may diin. Huminga ka. Ako ang bahala. Sumunod ka lang sa akin. Tumigil si Carmen sa paglalakad at tumingin sa kanya. Sa kabila ng sarili niyang takot, nakaramdam siya ng bahagyang paghanga. Paano niya nagagawang maging ganito katatag? Papa? Ate ganda? Magpapakasal na po ba kayo? Ang tanong ay galing kay Migo na nakaupo sa sahig at naglalaro ng kanyang mga tansan. Ang inosenteng tanong nito ay parang isang dagitab na nagpakuryente sa hangin. Nagkatinginan sina Raul at Carmen, walang masabi. Ilang sandali pa, isang tunog ang pumutol sa kanilang paghahanda. Isang tunog na hindi nabibilang sa lugar na yon. Hindi ito tunog ng traktora o ng tricycle. Ito ay ang marahan at halos walang ingay na ugong ng isang mamahaling makina. Kasabay nito, ang mga aso sa kapitbahay ay nagsimulang magtahulan ng sabay-sabay. Dahan-dahang lumapit si Carmen sa bintana. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. At doon, nakita niya ito. Isang makintab na itim na kotse na kumikinang sa ilalim ng araw na parang isang itim na hiya sa gitna ng putikan. Huminto ito mismo sa tapat ng kanilang bakuran. Bumukas ang pinto sa driver's seat at bumaba ang isang lalaking nakauniporme. Mabilis na binuksan ang pinto sa likuran. Unang bumaba ang isang sapatos, balat, Italyano, at nagkakahalaga marahil ng higit pa sa buong bahay na ito. At pagkatapos, ang buong figura ng kanyang ama. Si Don Alfredo Mercado ay nakatayo sa labas ng bakuran, nakasuot ng isang kulay abong suit na tila hindi man lang nalukot sa biyahe. Hindi niya tiningnan ang bahay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lalaking lumabas mula sa pinto para salubungin siya, kay Raul. Sumunod si Carmen sa labas, nanginginig ang mga binti. Tiningnan ni Alfredo si Raul mula ulo hanggang paa, hindi man lang nag-abalang itago
ang kanyang pagkamuhi at pag-insulto. Tiningnan niya ang mga kamay nitong may kalyo, ang luma nitong t-shirt, at ang mga tsinelas nitong may putik. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang anak. "Carmen," sabi niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Pumasok tayo sa loob. Gusto kong makilala ang lalaking ito." Ang diin sa huling salita ay puno ng pang-aalipusta. Ang tanghalian ay ang pinakamahaba at pinakanakakabinging pagkain sa buong buhay ni Carmen. Ang simpleng pritong isda, ginisang gulay, at kanin sa mesa ay tila isang handaan para sa isang hari. Isang haring ayaw kumain. Si Alfredo ay bahagya lang tumikim, sapat lang para masabing kumain siya. Ang kanyang mga tanong ay parang mga bala. "So ikaw pala si Raul," panimula ni Don Alfredo. Hindi nakatingin kay Raul kundi sa kanyang plato. "Anong ikinabubuhay mo?" "Magsasaka po," sagot ni Raul. Ang kanyang boses ay kalmado at direkta. Hindi ito yumuko. Hindi ito nagpakita ng takot. Nag-angat ng tingin si Alfredo. "Magsasaka. At sa tingin mo, kaya mong buhayin ang anak ko sa pagsasaka?" Bago pa makasagot si Carmen, nagsalita si Raul. "Ang pagmamahal po ay hindi nasusukat sa pera." Isang sarkastikong nangiti ang sumilay sa labi ni Alfredo. "Talaga? Subukan mong bayaran ang gastusin sa ospital gamit ang pagmamahal. Tingnan natin kung tatanggapin nila." Naramdaman ni Carmen ang kirot. Isang direktang patama sa sakit ni Migo. Ngunit si Raul ay nanatiling kalmado. "Ginagawa ko po ang lahat para kay Migo. At gagawin ko rin ang lahat para kay Carmen," sabi ni Raul. At sa pagkakataong yon, tumingin ito kay Carmen. Ang tingin na yon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Tumayo si Alfredo. "Tapos na ako." Tumingin siya kay Carmen. "Sa labas, mag-uusap tayo." Ngunit habang naglalakad si Carmen palabas, pinigilan ni Alfredo si Raul na sumunod. Nagkunwari itong may kinuha sa mesa. Nang sigurado na siyang hindi sila naririnig ni Carmen, bumulong ito kay Raul. Ang boses ay mababa at puno ng lason. "Huwag mo akong gawing tanga. Magsasaka." Hindi kumibo si Raul. "Hindi ko alam kung anong laro ito," pagpapatuloy ni Alfredo. "Pero sinisigurado ko sa'yo, matatalo ka. Mananatili kang isang hamak na magsasaka sa putikang ito." Tumalikod na si Alfredo para umalis. Ngunit huminto ito sa may pintuan at lumingon muli. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. "Alamin ko ang lahat tungkol sa'yo. Bawat sikreto, bawat baho, at sa oras na mapatunayan kong nagsisinungaling kayo." Huminga ito ng malalim, tila ninanamnam ang mga susunod na salita. "Sinisira kita. Sinisira kita." Ang mga salita ni Don Alfredo ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Raul, paulit-ulit na parang isang sumpa. Kahit na matagal nang nakaalis ang itim na kotse nito, ang alikabok na iniwan nito ay humupa na. Ngunit ang bigat ng banta nito ay nanatili sa hangin, malagkit at naka-suffocating. Habang naghuhugas siya ng mga plato, naramdaman niya ang titig ni Carmen mula sa likuran. Hindi ito nagsasalita, pero ramdam niya ang bigat ng paghinga nito. Ramdam niya ang salitang sorry na gustong kumawala sa mga labi nito. "Ano ba itong pinasok ko?" tanong niya sa sarili sa ika-10 ulit. Napatingin siya kay Migo na mahimbing na natutulog sa papag. Ang tanging dahilan kung bakit siya nabubuhay. Ang tanging bagay na kailangan niyang protektahan. Ang pagtulong kay Carmen ay inilagay ang lahat ng iyon sa panganib. Isang lalaking tulad ni Alfredo, kayang-kaya nitong bawiin ang lupa niya, ang bahay niya, at baka pati na ang kalayaan niya. Natapos niyang maghugas at nagpunas ng kamay. Hindi niya kayang manatili sa loob. Pakiramdam niya ay sinasakmal siya ng mga pader. Lumabas siya at umupo sa isang kahoy na bangko sa ilalim ng puno ng mangga, ang paboritong pwesto ni Elena. Dito sila madalas umupo pagkatapos ng isang mahabang araw.
Dito nila pinag-usapan ang kanilang mga pangarap. Isang mas malaking bahay, mas maraming anak, isang buhay na simple pero puno. Ngayon, ang mga pangarap na yon ay mga multo na lang na dumadalaw sa kanya sa gabi. Narinig niya ang marahang mga yabag sa kanyang likuran. Si Carmen. Raul, mahinang sabi nito, patawarin mo ako dahil sa akin, nadamay ka pa. Hindi siya lumingon. Wala na yon. Nandito na tayo. Pwede pa akong umalis, sabi nito. Hahanap ako ng ibang paraan. Hindi ko hahayaang sirain niya ang buhay mo. Sa wakas, lumingon siya. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito, ang tunay na pag-aalala. Hindi ito tulad ng kanyang ama. Hindi ito mapagmataas. Isa lang siyang babaeng nakakulong. At saan ka pupunta? Tanong niya. Alam na niya na nasa Rizal ka. Madali ka lang niyang mahahanap. Mas ligtas ka dito. Sa ngayon, tumabi ito ng upo sa kanya. May sapat na espasyo sa pagitan nila. Ang gabi ay malamig. At ang tanging liwanag ay mula sa buwan at mga bituin. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Carmen, halos pabulong na. Bakit mo ako tinutulungan? Matagal bago nakasagot si Raul. Tumingala siya sa langit. Dahil alam ko ang pakiramdam na wala kang magawa. Na kinokontrol ng ibang bagay ang buhay mo. At ang tanging gusto mo lang ay kapayapaan. Natahimik sila. Pinakinggan ang tunog ng mga kuliglig. Nakita ni Carmen ang isang maliit at kupas na larawan na nakasabit sa isang pako sa puno. Halos hindi na makita sa dilim, pero sapat para maaninag niya ang isang nakangiting mukha ng babae. Siya ba? Hindi na niya tinapos ang tanong. Tumango si Raul. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Si Elena. Ang ganda niya, sabi ni Carmen. Oo, sagot ni Raul. Mahilig siyang tumingin sa mga bituin. Sabi niya, bawat bituin daw ay pangarap ng isang tao, kaya dapat laging mangarap para dumami ang bituin sa langit. Ito ang unang beses na nagkwento siya tungkol kay Elena sa ibang tao, maliban sa kanyang pamilya. Ang mga salita ay dahan-dahang lumabas, tila mga ibong pinalaya mula sa hawla. Nasa biyahe siya pauwi noon. Pagpapatuloy niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Galing sa palengke. May bibilin lang daw siyang sangkap para sa paborito kong ulam. Isang lasing na driver, mabilis daw ang takbo, hindi na niya kayang ituloy. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ang bigat na ilang taon na niyang dinadala. Naramdaman niya ang isang mainit na pagdampi sa kanyang braso. Dahan-dahan, inilapat ni Carmen ang kanyang kamay sa braso ni Raul. Isang simpleng gesto. Walang salita. Walang awa. Isang purong pakikiramay. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang niya ang kanyang kamay doon. At sa katahimikan na yon, sa ilalim ng mga bituin na minsan ay minahal ni Elena, naramdaman ni Raul ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, ang mga pader na gawa sa takot at pighati, ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang kalungkutan. Hindi niya namalayan kung gaano sila katagal na nakaupo doon. Ang galit na dala ng pagbisita ni Alfredo ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang kalmado. Inalis ni Carmen ang kanyang kamay. Pasok na siguro ako, sabi nito. Tumango si Raul. Sige. Naiwan siya niyang mag-isa, ngunit ngayon, ang pag-iisa ay hindi na kasing bigat ng dati. Napatingin siyang muli sa mga bituin. Elena, sana okay ka lang dyan. Bigla, isang bagay ang nag-vibrate sa kanyang bulsa. Ang luma niyang cellphone. Kinapa niya ito, nagtataka kung sino ang tatawag ng ganoong oras ng gabi. Isang hindi rehistradong numero dahil sa pag-aakalang baka emergency sa isa sa kanyang mga kamag-anak, sinagot niya ito. Hello? Isang garalgal na boses ng isang lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na hindi niya kilala.
Si Mr. Raul de la Cruz po ba ito? Oo, sino to? Kunot noo niyang tanong. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya na tila nag-iisip ang tumatawag. Pagkatapos, sinabi nito ang mga salitang magpapabago sa agos ng gabi. Mr. de la Cruz, may impormasyon ako tungkol sa ikinamatay ng asawa mo. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Sa isang banda, may isang mabigat na ulap ng takot na nakabitin sa itaas nila. Ang banta ni Alfredo at ang misteryosong tawag na natanggap ni Raul. Ngunit sa kabilang banda, sa loob ng maliit na bahay kubo, isang bagong uri ng normalidad ang nagsimulang mabuo. Tumigil si Carmen sa pagsusuot ng kanyang magarbong damit. Ipinahiram sa kanya ni Raul ang ilang luma, ngunit malinis na damit ni Elena. Noong una, nag-aalangan si Carmen na isuot ang mga ito. Pakiramdam niya ay isang paglapastangan. Ngunit sinabi ni Raul, mas gugustuhin ni Elena na may gumamit niyan kaysa mabulok lang sa baul. Kaya isinuot niya ang mga ito. Ang mga simpleng duster at blusa ay mas komportable. At sa di malamang dahilan, ang pagsusuot ng mga ito ay nagparamdam sa kanya na mas malapit siya sa mundong ito at kay Raul. Natuto na siyang magsindi ng apoy sa kalan nang hindi nasusunog ang kanyang sarili. Natuto na siyang maghiwa ng sibuyas nang hindi umiiyak ng sobra. At higit sa lahat, natuto siyang tumawa ulit. Ang pinakamasayang bahagi ng kanyang araw ay ang mga oras na kasama niya si Migo. Isang hapon, dinala siya ni Migo sa isang maliit na sapa sa likod ng kanilang bahay. Ang tubig ay malinaw at malamig. Tinuruan siya ni Migo kung paano gumawa ng bangkang papel at palutangin ito sa tubig. Tingnan mo Ate Carmen, sigaw ng bata habang masayang pinapanood ang pag-anod ng kanyang gawa. Papunta yan sa dagat. Napangiti si Carmen. Umupo siya sa isang malaking bato sa tabi ng sapa, hinayaan ang kanyang mga paa na mabasa sa tubig. Pinanood niya ang bata na tumatalon-talon. Ang kanyang tawa ay sumasabay sa agos ng tubig. Dito, malayo sa mga pader ng mansyon, malayo sa mga matang mapanghihiga, naramdaman niya ang kalayaan. Mula sa di kalayuan, sa may taniman ng gulay, pinapanood sila ni Raul. Tumigil ito sa kanyang pagbubungkal ng lupa. Nakita niya ang nangiti sa mukha ni Carmen, isang nangiting totoo, hindi pilit, hindi para sa kamera. Ang paraan ng pagtingin nito kay Migo, na may halong pagmamahal at pag-aalaga, ay nagpadama sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pag-asa. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang pagdududa. Sino ba talaga ang niloloko ko? Tanong ni Raul sa sarili. Panandalian lang ang lahat ng ito. Babalik at babalik pa rin si Alfredo. At ang tawag na yon, may impormasyon ako tungkol sa ikinamatay ng asawa mo. Pinatay niya ang tawag matapos marinig iyon. Tinawagan niya muli ang numero, pero hindi na ito matawagan. Sino yon? Isang manloloko lang ba? O may katotohanan sa likod noon? Ang kaso ay matagal nang sarado. Nahuli ang driver, nakulong, at iyon na. Ano pa ang impormasyon na pwedeng lumabas? Ang pag-iisip tungkol dito ay muling binubuksan ng isang sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Samantala, sa isang malamig na opisina sa Makati, tinitingnan ni Don Alfredo Mercado ang isang brown envelope na kalalapag lang sa kanyang mamahaling mesa. Iyan na po ang initial report, sir, sabi ng isang lalaking nakabarong. Isa siyang private investigator, ang pinakamagaling na mahahanap ng pera. Binuksan ni Alfredo ang envelope. Sa loob ay mga litrato. Litrato ng bahay kubo ni Raul. Litrato ni Raul na nagtatrabaho sa bukid. Litrato ni Migo na naglalaro. At isang litrato ni Carmen na kadaster. Nagpapakain ng manok. Kumunot ang noo ni Alfredo sa huling litrato. Ang kanyang anak, ang kanyang prinsesa na pinalaki sa luho ay mukhang masaya. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Hindi. Niloloko lang siya ng magsasakang yon. Ginagamitan ng kung anong gayuma
ang kanyang anak. Sa ilalim ng mga litrato ay isang maikling report. Pangalan, Raul de la Cruz. Edad, 32. Trabaho, magsasaka. Katayuan, biyudo. Anak, Miguel Amigo de la Cruz. 5 taong gulang, may congenital heart disease, walang espesyal. Isang ordinaryong tao, isang mahirap na magsasaka na may anak na sakitin. Walang-wala itong laban sa kanya. Ito lang, tanong ni Alfredo sa investigador, hindi maitago ang pagkadismaya. Initial report pa lang po, sir. Patuloy pa po ang aming paghuhukay sa background niya. Bilisan ninyo. Gusto kong malaman ang lahat. Ang mga utang niya, ang mga kaaway niya, ang mga sikreto niya. Lahat. Tumango ang investigador at akmang aalis na nang may maalala ito. Sir, may isa pa po. Inilabas nito ang isa pang litrato mula sa kanyang bulsa at inilapag sa mesa. Ayon po sa death certificate, ang asawa niya, si Elena de la Cruz, ay namatay sa isang vehicular accident 3 taon na ang nakakaraan. Tiningnan ni Alfredo ang litrato. Isa itong larawan ng isang puntod sa isang simpleng sementeryo sa probinsya. May nakaukit na pangalan sa lapida. Elena Santos de la Cruz, 92-2023. Mahal ka namin. Sa ilalim noon, may isa pang pangalan. Ang pangalan ng driver na nakasagasa sa kanya na nakasulat sa police report na kasama sa file. Tinitigan ni Alfredo ang pangalan ng driver. Parang pamilyar. Saan niya nga ba ito narinig? At bigla naaalala niya ang pangalang iyon, ang apelyidong iyon, ang pamilyang iyon, ang pamilya na dapat ay magiging bahagi na rin ng kanyang pamilya. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin mula sa litrato. Ang laro ay biglang nagbago. Hindi na lang ito tungkol sa pagpapauwi sa kanyang anak. Ngayon, hawak na niya ang isang alas. Isang alas na kayang sumira hindi lang kay Raul, kundi pati na rin sa relasyon nito sa kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Carmen. Nang hindi ito sumagot, nag-type siya ng mensahe. Ang bawat letra ay puno ng tagumpay. Alam ko na ang sikreto ng lalaking yan, Carmen. Isang sikreto na magdudugtong sa kanya, sa'yo, at kay Lorenzo, sa paraang hindi mo kailanman aakalain. Ang katahimikan ay panandalian lang, tulad ng kalmado ng dagat bago dumating ang isang tsunami. Nakita ni Raul ang pamumutla sa mukha ni Carmen habang binabasa nito ang text sa kanyang cellphone. Ang mga kamay nito ay bahagyang nanginginig. Bago pa man siya makapagtanong kung ano yon, narinig na nila ang ugong ng makina. Pero ngayon, hindi lang isa. Parang may 2 o 3 sasakyan, isang convoy. Automatikong tumayo si Raul. May kung anong malamig na gumapang sa kanyang likod. Ito na yon. Tumakbo si Migo sa likod ng kanyang mga binti. Ramdam ang biglaang pagbabago sa hangin. Papa, may bisita po ulit? Hindi sumagot si Raul. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. 2 itim na sasakyan ang huminto. Mas malaki at mas mamahalin kaysa sa nauna. Unang bumaba si Don Alfredo, ang muka ay mas matigas pa kaysa dati. Mula sa kabilang sasakyan, bumaba ang 2 pang lalaking nakabarong. At mula sa likod ng sasakyan ni Alfredo, isang figura ang lumabas. Isang lalaking kasing edad ni Raul, nakasuot ng mamahaling suit, ang buhok ay maayos na naka-slicked back. Ang paraan ng pagtayo nito ay mayabang. Ang ngiti sa labi nito ay mapanlait. Nakita ni Raul ang reaksyon ni Carmen. Napaurong ito ng isang hakbang at isang mahinang singhap ang kumawala sa kanyang bibig. Si Lorenzo. Ang 2 mundo ay tuluyan nang nagsalpukan sa harap ng maliit na bahay, kubo ni Raul. Carmen, sabi ni Alfredo, ang boses ay dumadagundong sa katahimikan ng bukid. Tapos na ang laro. Hindi pinansin ni Lorenzo si Raul. Dire-diretso itong naglakad patungo kay Carmen. Carmen, my love, pinag-alala mo kami.
It's time to go home. Akmang hahawakan nito ang braso ni Carmen nang humakbang si Raul hinarangan ng daan. "Huwag mo siyang hahawakan," sabi ni Raul. Ang boses ay mababa at puno ng babala. Ngumisi si Lorenzo. "At sino ka para sabihin sa akin yan?" Tumingin ito kay Alfredo. "Tito, ito na ba yung magsasaka?" Sa halip na sumagot, si Alfredo ay may kinuha mula sa kamay ng isa sa kanyang mga tauhan, isang pamilyar na brown envelope. Walang sabi-sabing ibinato niya ito sa maliit na mesang kahoy sa kanilang harapan. Kumalat ang laman nito. Mga litrato. Napatulala si Raul. Litrato niya, litrato ni Migo, at mga litrato nila ni Carmen, nagluluto, nag-uusap, nagtatawanan sa tabi ng sapa. Isang pribadong mundo na biglang isinapubliko at ginawang ebidensya laban sa kanya. "Ang kapal ng mukha mo," sabi ni Alfredo, "ang bawat salita ay may diin. Gamitin ang anak ko para sa pera, para makaahon sa kahirapan." "Hindi yan totoo," sigaw ni Carmen. "Ako ang humingi ng tulong sa kanya." "Manahimik ka, Carmen," sigaw pabalik ni Alfredo. "Bulag ka sa katotohanan. Isang hamak na magsasaka na may anak na may sakit. Siyempre, gagawin niya ang lahat para makakapit sa ginto." Ang bawat salita ay isang sampal sa pagkatao ni Raul. Pero hindi siya natinag. Tinitigan niya si Alfredo. "Hindi ninyo kami kilala. Wala kayong alam sa amin." "Diyan ka nagkakamali," sabi ni Alfredo. Isang kakaibang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Isang kislap ng tagumpay at kalupitan. Tumingin siya kay Carmen. "Akala mo ba pag-ibig ito, anak? Isang malaking kalokohan. Ang tadhana ay mapaglaro. At ang larong ito, matagal nang nagsimula bago pa man kayo magkita." Naguguluhan si Carmen. "Ano ang ibig mong sabihin pa?" Ngumiti si Alfredo, isang ngiting nagpanginig sa kalamnan ni Raul. Tumingin ito pabalik sa kanya. "Raul de la Cruz," sabi ni Alfredo, dahan-dahan, na parang nilalasap ang bawat pantig. "May ipapakilala ako sa'yo." Itinuro nito si Lorenzo. Siya'y si Lorenzo de Villa, ang mapapangasawa ng anak ko. Tumangulang si Lorenzo. Ang ngisi ay hindi nawawala sa kanyang muka. "At may kapatid siya," pagpapatuloy ni Alfredo. "Ang pangalan, Marco de Villa. Kilala mo ba siya?" Kumunot ang noo ni Raul. Ang pangalan ay hindi pamilyar. Umiling siya. "Hindi," sabi ni Alfredo. Kunwari nagulat. "Dapat kilala mo siya. Dahil 3 taon na ang nakakaraan sa isang kalsada hindi kalayuan dito." Biglang nanlamig ang buong katawan ni Raul. Ang pagtibok ng kanyang puso ay tila huminto. "Si Marco de Villa." Pagtatapos ni Alfredo, ang kanyang boses ay naging isang matalim na patalim na sumaksak sa puso ni Raul. "Siya ang driver ng sasakyang lasing na pumatay sa asawa mo." Ang mundo ni Raul ay sumabog. Ang ingay ng hangin, ang tahol ng aso, ang hininga ng mga taong nakapaligid sa kanya, lahat ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang pangalang iyon, De Villa. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Lorenzo. Ang mapanlait na ngiti nito ay tila isang pag-amin sa isang krimen na matagal nang nakalibing. At pagkatapos, ang mga mata niya ay napunta kay Carmen. Si Carmen, ang babaeng nagdala ng bahagyang liwanag sa madilim niyang mundo. Ang babaeng nagsimulang maghilom sa kanyang mga sugat. Ang babaeng nagparamdam sa kanya na posible palang umibig muli. Ngayon, habang nakatingin siya dito, hindi na niya nakikita ang babaeng yon. Ang nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ama, ang pangalan ng kanyang mapapangasawa, ang anino ng kapatid nito. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi isang kanlungan. Isa pala itong buhay na paalala ng kanyang pinakamalaking trahedya. Isang kasinungalingan na nakabalot sa isang magandang mukha. Ang pag-asa na nagsimulang tumubo sa kanyang puso
ay biglang naging lason, kumakalat, pinapatay ang lahat ng natitirang kabutihan sa loob niya. Ang katahimikan na bumalot sa kanila pagkatapos ng revelasyon ay mas mabigat kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Para itong isang itim na kumot na lumamon sa lahat ng hangin, sa lahat ng liwanag. Si Raul ay nanatiling nakatayo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila bumagsak sa lupa. Ang mga salita ni Alfredo ay parang asido na unti-unting tinutunaw ang lahat sa loob niya. De Villa, ang apelyido ng pamilyang sumira sa kanya. At ngayon, ito ang apelyido ng lalaking nakatayo sa harapan niya, nakangisi, na parang nanalo sa isang laro na hindi man lang alam ni Raul na sinasalihan niya. Raul? Ang boses ni Carmen ang unang bumasag sa katahimikan. Puno ito ng sakit at hindi makapaniwalang panginginig. Inabot niya ang kanyang kamay, akmang hahawakan siya. Huwag! Ang salita ay lumabas sa bibig ni Raul na malamig at walang emosyon. Isang salita na parang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Ibinaba ni Carmen ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay nabasag sa sakit. Hindi ko alam, Raul. Maniwala ka. Wala akong alam. Wala kang alam? Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Raul. Isang tawa na walang bakas ng saya. Lahat kayo pare-pareho. Mga merkado, mga divilla. Akala ninyo, nabibili ng pera ang lahat. Ang hustisya, ang buhay. Tumingin siya kay Carmen at sa pagkakataong ito, ang mga mata niya ay hindi na nagpapakita ng kahit anong init o pag-aalaga. Puro yelo, puro galit. At ngayon, ano ito? Ipinadala ka ba nila dito para paglaruan ako? Para tapusin ang hindi natapos ng pamilya ng fiancé mo? Hindi! Hindi totoo yan. Sigaw ni Carmen. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Raul, nakikiusap ako sa'yo. Tumingin ka sa akin. Pero hindi na siya makatingin. Ang pagtingin sa kanya ay parang pagtingin sa isang multo. Ang multo ni Elena. Ang multo ng nakaraan. Ang multo ng lahat ng nawala sa kanya. Si Lorenzo, na kanina pa nanonood na parang isang dula, ay lumapit kay Carmen. Tama na yan, Carmen. Hindi ka niya papakinggan. He's just a bitter man who can't accept his fate. Halika na. Huwag mo akong hahawakan. Iwinaksi ni Carmen ang kamay ni Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Raul, puno ng desperadong pagmamakaawa. Nakita ni Alfredo ang pagkakataon. Tapos na ang usapan. Carmen, sumama ka na sa amin. O gusto mong makita kung paano namin ididiin ang magsasakang ito sa kasong kidnapping? Ang banta ay malinaw. Ang kapangyarihan ay nasa kanila. Si Raul, sa wakas, ay gumalaw. Tumalikod siya mula sa kanilang lahat. Bawat hakbang palayo kay Carmen ay parang isang milya. Naglakad siya papunta sa pinto ng kanyang bahay. Raul, saan ka pupunta? Tanong ni Carmen. Ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Mag-usap tayo, parang awa mo na. Huminto siya sa may pintuan, ngunit hindi siya lumingon. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto. Hindi malakas, ngunit ang tunog ng pagsara nito ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Isang pagsasara hindi lang ng pinto, kundi ng kanyang puso. Naiwan si Carmen sa labas, kasama ang mga taong sumisira sa kanyang buhay. Pakiramdam niya ay hinubaran siya ng lahat, ng pag-asa, ng pagmamahal, at ngayon, ng dignidad. Nakita mo na, sabi ni Alfredo. Wala siyang pakialam sa'yo. Pera lang ang habol niya. Ngayong alam na niyang wala siyang makukuha, tinatapon ka na niya na parang basura. Hindi na sumagot si Carmen. Wala nang lakas. Wala nang salita. Sa loob ng bahay sumandal si Raul sa pinto. Narinig niya ang mahinang pag-iyak ni Carmen sa labas. Bawat hikbi ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib.
Isang bahagi niya ang gustong buksan muli ang pinto, hilahin siya papasok at sabihing naniniwala siya. Pero ang mas malaking bahagi niya, ang bahaging nasugatan at nagdurugo, ay sumisigaw na huwag. Ang pagtitiwala ay isang bagay na minsan lang ibigay. At nasira na yon. Narinig niya ang tunog ng mga sasakyan na umaandar. Narinig niya ang boses ni Lorenzo na pilit na isinasakay si Carmen. Pagkatapos, katahimikan. Nakatayo lang siya roon ng matagal. Nang sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas na gumalaw. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanyang silid. Umupo siya sa gilid ng papag. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Ang kanyang pakiramdam ay manhid. Nakita niya ang isang bagay sa ibabaw ng unan. Isang maliit na bagay na gawa sa pinagtagpi-tagaping mga hibla ng damo. Isang maliit na pulseras. Ang pulseras na ginawa ni Carmen para kay Migo kahapon. Kinuha niya ito. Mariin niyang ikinuyom sa kanyang palad. Ang tigas ng mga hibla ay bumaon sa kanyang balat. Isang pisikal na sakit na sumasabay sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Mahina lang noong una, hanggang sa unti-unting lumakas, na parang ang langit mismo ay nakikidalamhati sa nawasak na pag-asa sa loob ng maliit na bahay kubo. Sa wakas, binuksan ni Raul ang pinto ng kanyang kwarto. Dahan-dahan siyang lumabas. Naglakad siya papunta sa sala, sa pintuan kung saan huling dumaan si Carmen. Binuksan niya ito. Wala ng tao. Tanging ang malakas na buhos ng ulan at ang mga bakas ng gulong sa putik. Tinawag niya ang pangalan nito, hindi sa kanyang bibig, kundi sa kanyang isipan. Carmen. At sa unang pagkakataon, mula noong mamatay si Elena, naramdaman niyang muli ang luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong galit at pagkamuhi. Isinara niyang muli ang pinto. Sa pagkakataong ito, mas malakas. May kasamang bagsak. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Hinuhugasan ang mga bakas, ngunit hindi ang sakit. Ang pagtulak kay Carmen palabas ng kanyang buhay ay dapat nagbigay kay Raul ng kapayapaan. Dapat, pero hindi. Ang sakit ay hindi nawala. Sa halip nag-iba ito ng anyo. Mula sa isang matalim na saksak, naging isa itong kumukulong lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Nilalason ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ang ulan na nagsimula noong umalis si Carmen ay tila hindi na tumigil. Ang buong paligid ay naging kulay abo, malungkot at maputik. Isang perpektong salamin ng nararamdaman niya sa loob. Hindi na siya lumalabas ng bahay para magsaka. Ang mga pananim na dati niyang inaalagaan ng may pagmamahal ay ngayoy pinabayaan na lang niya sa walang tigil na buhos ng ulan. Papa, hindi ka pa po ba papasok? Tanong ni Migo isang umaga, habang si Raul ay nakaupo lang sa isang sulok nakatitig sa kawalan. Baka malunod po yung mga kamatis. Hindi sumagot si Raul. Gusto niyo po tulungan ko kayo? Alok ng bata. Huwag! Matigas na sagot ni Raul. Ang boses ay magaspang dahil sa hindi paggamit. Pumasok ka sa loob. Maglalaro ka lang. Nakita ni Migo ang galit sa mga mata ng kanyang ama. Isang galit na hindi niya maintindihan. Natakot siya. Dahan-dahan siyang tumalikod at pumasok sa kanilang kwarto. Dala-dala ang pulseras na bigay ni Ate Ganda. Kinagabihan, ginawa ni Raul ang isang bagay na hindi na niya ginagawa mula nang ipanganak si Migo. Naglakad siya papunta sa maliit na tindahan ni Aling Nena sa kanto. Hindi para bumili ng bigas o sardinas, kundi para bumili ng isang bote ng pinakamurang alak. Umupo siya sa ilalim ng puno ng mangga, sa parehong bangko kung saan sila huling nag-usap ni Carmen. Binuksan niya ang bote at ininom ito ng dire-diretso. Ang init ng alak ay gumapang sa kanyang lalamunan, nagbibigay ng isang pansamantalang pagpapakalma sa kumukulong galit sa kanyang dibdib. Lahat sila pare-pareho, mga manloloko,
Naalala niya ang tawa ni Carmen habang nagpapakain ng manok. Naalala niya ang pagdampi ng kanilang mga kamay habang nagsisindi ng apoy. Naalala niya ang sinseridad sa mga mata nito habang nakikiramay sa pagkamatay ni Elena. Lahat ba yon kasinungalingan? Isang malaking dula-dulaan? Isa ka lang namang merkado. Bulong niya sa hangin. Puro kasinungalingan. Bumuhos na naman ang ulan, ngunit hindi siya gumalaw. Hinayaan niyang mabasa siya na para bang ang tubig ay kayang hugasan ang sakit at galit na nararamdaman niya. Pero hindi. Ang ulan ay mas lalo lang nagparamdam sa kanya ng lamig. Ang pag-iisa. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Migo, nakasilong sa ilalim ng isang maliit na payong na butas-butas, ay lumapit sa kanya. "Papa, basa ka na po," sabi ng bata. Nanginginig ang boses sa takot at lamig. "Pumasok na po tayo." Tumingin si Raul sa kanyang anak. At sa isang iglap, ang mukha ni Migo ay naging mukha ni Carmen. Ang mga mata nito ay nagmamakaawa, puno ng pag-aalala. Isang itim na galit ang biglang umakyat sa kanyang ulo. "Sinabi ko nang pumasok ka sa loob, hindi ba?" Sigaw niya, isang sigaw na puno ng alak at pighati. Nagulat si Migo. Nanginginig itong napaatras. Napansin ni Raul ang hawak-hawak nitong pulseras na gawa sa damo. Ang huling alaala ni Carmen sa bahay na ito. "Ano yan?" tanong niya. Ang boses ay matalim. "Bakit hawak mo pa yan?" "Bigay po ito ni Ate Carmen." "Wala kang ate," sigaw ulit ni Raul. Sa isang mabilis na galaw, inagaw niya ang pulseras mula sa kamay ng bata. "Papa, huwag po." Ngunit huli na, buong lakas niyang ibinato ang pulseras sa putikan. "Wala nang babalik dito na may pangalang Carmen. Wala na siyang pakialam sa atin, intindihin mo yan." Napahagulgol si Migo, isang iyak na puno ng takot at pagkalito. Nakita niya ang kanyang ama na hindi niya kilala. Isang halimaw na sinapian ng galit. Ang pag-iyak ng bata ang biglang gumising kay Raul mula sa kanyang pagkalasing sa galit. Nakita niya ang takot sa mukha ng sarili niyang anak. Nakita niya kung ano ang ginagawa niya. Sinisira niya ang tanging bagay na mahalaga sa kanya. Pero huli na. Ang pinsala ay nagawa na. Tumakbo si Migo pabalik sa loob ng bahay. Umiiyak. Naiwan si Raul sa gitna ng ulan. Mag-isa. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dapat nag-aalaga at nagpoprotekta ay ang siya pang nanakit. Napasuntok siya sa puno ng mangga. Ag! Ang sakit sa kanyang mga kamao ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagsisisi na unti-unting lumalamon sa kanya. Si Carmen. Si Carmen na ang dahilan ng lahat ng ito. Kung hindi lang ito dumating. Kung hindi lang ito nanggulo. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi iyon totoo. Ang galit niya kay Carmen ay galit lang sa sarili niyang kahinaan. Sa sarili niyang katangahan na umasa ulit. Kinabukasan, tumila ang ulan. Ngunit ang bigat sa loob ng bahay kubo ay mas matindi pa. Hindi na siya kinakausap ni Migo. Umiiwas ito ng tingin. Si Raul ay parang isang multo na naglalakad sa sarili niyang bahay. Ang katahimikan ay nakakabingi. Alam niyang kailangan niyang humingi ng tawad. Ngunit paano? Paano niya aayusin ang isang bagay na sinira niya ng ganito kalala? Dahan-dahan, lumapit siya sa kwarto kung nasaan si Migo. Nakita niya itong nakahiga, nakatalikod sa kanya. Nanginginig ang maliliit nitong mga balikat. Umiiyak pa rin ito ng tahimik. "Migo, anak." Walang sagot. "Patawarin mo si Papa." At doon humarap ang bata. Ang mukha nito ay namumula at ang paghinga ay tila hirap. "Papa?" sabi nito sa isang mahinang, hirap na boses. Ang dibdib ko po, masakit." At pagkatapos, umubo ito. Isang ubo na tuyo at malalim at pagkatapos ng isa pa. Biglang nanlaki ang mga mata ni Raul.
Alam niya ang ibig sabihin ng ubong iyon, ang mga sintomas na yon. Ang kanyang mundo, na akala niya ay gumuho na, ay nagsimula na namang gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang mansyon ay hindi nagbago. Ang mga pader ay kasing puti pa rin. Ang sahig ay kasing kintab pa rin. At ang hangin ay kasing lamig pa rin. Ngunit para kay Carmen, lahat ay iba na. Hindi na ito ang kanyang tahanan. Isa na itong kulungan. Ang kanyang silid, na dati ay kanyang santuwaryo, ay isa na ngayong selda na may magagandang muebles. Ang malaki nitong bintana na nakatanaw sa perpektong hardin ay hindi na nagbibigay ng aliw. Para na lang itong isang larawan na hindi niya maaaring abutin. May 2 security guard na laging nakatayo sa labas ng kanyang pinto. Hindi sila nagsasalita. Nagmamasid lang. Ilang araw na siyang ganoon. Nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Ngunit ang isip ay nasa Antipolo. Naaalala niya ang amoy ng nilulutong sinangag sa umaga. Ang tunog ng tawa ni Migo habang naghahabol ng manok. Ang init ng kamay ni Raul nang magdampi ang mga ito. Ang mga alaalang yon, na minsan ay nagbigay sa kanya ng lakas, ay ngayon ay mga patalim na tumutusok sa kanyang puso. Hindi na siya lumalaban. Paano ka lalaban kung ang kalaban mo ay ang sarili mong pamilya? Paano ka lalaban kung ang taong pinaglalaban mo ay siya na mismo ang nagtulak sa'yo palayo? Isa ka lang namang merkado. Puro kasinungalingan. Ang mga salita ni Raul ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, isang malupit na paalala ng kanyang pagkatalo. Siguro nga tama ito, siguro nga lason ang dala ng kanyang pangalan. Pumasok ang kanyang ama sa silid ng hindi kumakatok. May dala itong isang folder. Si Don Alfredo ay hindi nagalit. Mas malala pa. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, na para bang si Carmen ay hindi na niya anak, kundi isang negosyong kailangan na lang tapusin. Inilapag nito ang folder sa mesa sa kanyang harapan. Basahin mo, pirmahan mo. Binuksan ito ni Carmen. Isang marriage contract. Ang pangalan niya ay nandoon, katabi ng pangalan ni Lorenzo de Villa. Ang lahat ng detalye ay nakasulat na. Kumpleto sa mga legal na termino na nagsasabing ang kanilang pagsasama ay hindi lang pagsasama ng 2 tao, kundi pagsasanib ng 2 korporasyon. Hindi ko to pipirmahan, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay walang lakas, walang conviction. Pipirmahan mo, sabi ni Alfredo. Wala ka ng ibang pagpipilian. Ang magsasakang yon ay kinalimutan ka na. Iniligtas kita mula sa kanya, Carmen. Dapat kang magpasalamat. Hindi sumagot si Carmen. Kinuha niya ang kontrata at tinitigan ang blangkong linya sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang maliit na espasyong yon ang magiging libingan ng kanyang kalayaan. Sa parehong oras, sa isang maingay at madilim na beer house sa bayan ng Antipolo, nakaupo si Raul sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay hindi na naahit. Ang kanyang mga mata ay mapupungay, at ang kanyang damit ay amoy alak. Nakatitig siya sa baso sa kanyang harapan, ngunit ang nakikita niya ay ang umiiyak na mukha ni Migo. Ang takot sa mga mata ng kanyang anak nang isigawan niya ito. Ang paghagis niya sa pulseras na bigay ni Carmen. Hindi na siya umuwi sa bahay. Isang kapitbahay, si Aling Susan, ang pinakiusapan niyang tingnan-tingnan si Migo. Nag-iwan siya ng pera para sa pagkain. Sabi niya, may inaasikaso lang siya. Isang kasinungalingan. Ang totoo, hindi niya kayang harapin ang kanyang anak. Hindi niya kayang harapin ang sarili niya sa salamin. Dito sa bar, sa tulong ng alak, pansamantala niyang nalilimutan ng lahat. Pansamantala siyang nagiging manhid. Isang estranghero ang tumapik sa kanyang balikat. Pare, okay ka lang? Kanina ka pa tulala dyan. Hindi pinansin ni Raul. Itinungga niya ang natitirang alak sa kanyang baso. Sa bahay kubo,
Si Aling Susan ay nag-aalala na. 2 araw nang hindi umuuwi si Raul. At si Migo, matamlay mula pa kahapon. Pumasok siya sa kwarto ng bata para dalhan ito ng lugaw. Migo anak, kumain ka na. Kailangan mong lumakas para pagbalik ng papa mo. Natigilan siya. Nakita niya si Migo na nakahiga sa papag, nanginginig. Ang mga labi nito ay may bahagyang kulay asul. Hinawakan niya ang noo nito. Nagliliyab ito sa lagnat. Migo, idinilat ng bata ang kanyang mga mata. Hirap itong huminga. Bawat paghinga ay may kasamang mahinang tunog na parang sipol. Aling, Susan, hirap na sabi ng bata. Si Papa. Natataranta si Aling Susan. Bilang isang ina, alam niya na hindi ito ordinaryong lagnat. Para sa isang batang may sakit sa puso, ito ay isang emergency. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay, sumisigaw ng tulong sa mga kapitbahay. Tulungan ninyo ako, si Migo, dali natin sa ospital. Binuhat ng isa sa mga kapitbahay na lalaki, ang walang malay na si Migo. Isinakay nila ito sa isang tricycle at humarurot papunta sa pinakamalapit na paggamutan sa bayan. Sa loob ng tricycle, habang yakap-yakap ang nanginginig na katawan ng bata, kinuha ni Aling Susan ang kanyang lumang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ni Raul. Nang sa wakas ay mahanap niya, mabilis niya itong tinawagan. Sa bar, narinig ni Raul ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa mesa. Hindi niya ito pinansin. Gulo lang yan. Pero nagpatuloy ito sa pagring, walang tigil. Sa inis, kinuha niya ito at sinagot ng pagalit. Ano? Isang humihikbi at natatarantang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Si Aling Susan. Raul, nasaan ka? Si Migo. Biglang nawala ang epekto ng alak sa sistema ni Raul. Napaupo siya ng tuwid. Anong nangyari kay Migo? Hindi namin alam. Bigla na lang siyang nilagnat ng mataas. Raul, si Migo. Isinusugod namin siya sa ospital. Hindi siya makahinga. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong alaala na lang para kay Raul. Ang tanging naaalala niya ay ang malamig na takot na gumagapang sa kanyang buong katawan. Mas matindi pa sa lamig ng hangin na humahampas sa kanyang muka habang pinapaharurot niya ang hiniram na motorsiklo. Huwag po, Diyos ko. Huwag po ang anak ko. Paulit-ulit niyang dasal. Pagdating niya sa emergency room, ang amoy ng antiseptiko at ang tunog ng mga nag-iiyakang pamilya ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Aling Susan sa isang sulok. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Nasaan siya? Nasaan si Migo? Tanong niya. Hinahabol ang kanyang hininga. Nasa loob pa, Raul, sabi ni Aling Susan. Humihikbi. Hindi pa lumalabas ang doktor. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang walang katapusang pagdurusa. Naglakad siya pabalik-balik. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang isip ay sinisisi ang sarili. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to. Kung hindi lang sana siya naglasing. Kung hindi lang sana niya pinabayaan ang kanyang anak. Kung nandoon lang sana siya. Sa wakas, isang doktor na may pagod na mukha ang lumabas mula sa swing doors. Pamilya ni Miguel de la Cruz? Ako po. Mabilis na sagot ni Raul. Ama niya po ako. Kamusta po siya, Doc? Tumingin ang doktor sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Mr. de la Cruz, ginawa namin ang lahat para i-stabilize siya. Pero ang lagnat at infection ay nagbigay ng matinding stress sa puso niya. Huminga ng malalim ang doktor. His heart is failing, Mr. de la Cruz. Critical ang kondisyon niya. We've managed to keep him stable for now but he needs a major operation. At kailangan itong gawin sa lalong madaling panahon. Ang mga salita ng doktor ay parang mga martilyong pumukpok sa dibdib ni Raul. His heart is failing. Operasyon? Ulit niya. Nanginginig ang boses. Magkano po? Kahit magkano, babayaran ko.
Ibenta ko ang lupa, ang bahay, lahat. Isang malungkot na ngiti ang binigay ng doktor. Hindi lang pera ang problema, sir. Ito ay isang komplikadong operasyon na nangangailangan ng espesyalista. At ang listahan ng mga naghihintay ay mahaba. Parang gumuho ang sahig na kinatatayuan ni Raul. Pera, listahan, oras, tatlong bagay na wala siya. Pinayagan siyang makita si Migo. Pagpasok niya sa maliit na silid, ang tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ng bata ang tanging maririnig. Nakahiga si Migo sa kama, napapaligiran ng mga tubo at wire. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang paghinga ay mababaw. Lumuhod si Raul sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang maliit at malamig na kamay ng kanyang anak. At doon, sa harap ng natutulog na bata, ang lahat ng pader na itinayo niya ay tuluyang gumuho. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng sakit, pagsisisi at pagmamakaawa. Anak, Migo, patawarin mo si Papa. Hikbi niya, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa kamay ng bata. Patawarin mo si Papa dahil naging mahina ako. Patawarin mo ako. Inilapit niya ang kanyang muka sa kamay ng anak. Huwag mo akong iiwan, anak. Parang awa mo na. Huwag mo akong iiwan. Lumaban ka. Please, lumaban ka. Matagal siyang nanatiling nakaluhod doon, umiiyak, nang hihingi ng tawad sa isang natutulog na anghel. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, naaalala niya ang isang bagay. Ang nangiti ni Carmen habang naglalaro sila ni Migo sa sapa. Ang pag-aalaga nito, ang mga salita nito tungkol sa paglaban para sa kalayaan. Ako, kailan ba ako huling lumaban? Mula nang mamatay si Elena, ang ginawa niya lang ay ang magtago. Magtago sa bukid, magtago sa alaala. At nitong mga huling araw, magtago sa alak. Tumakbo siya palayo sa lahat ng bagay na mahirap harapin. At sa pagtakbo niya, muntik na niyang maiwan ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya. Tumingin siyang muli sa payapang mukha ni Migo. Isang maliit na katawan na lumalaban para sa kanyang buhay. Isang maliit na pusong hindi sumusuko. Kung kaya ng anak niya, kaya niya rin. Kung lalaban ang anak niya, lalaban din siya. Dahan-dahan, tumayo si Raul. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang desperasyon sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas matatag. Isang bagay na mas matigas. Determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi niya hahayaang matapos ito ng ganito. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Naglakad siya palabas ng silid. May kailangan siyang tawagan. May kailangan siyang kausapin. Una, tinawagan niya si Aling Susan. Aling Susan, parang awa niyo na po. Huwag niyo munang iwan si Migo. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit may bigat. May kailangan lang akong tapusin sa Maynila. Isang napaka-importanting bagay. Bago pa man makasagot si Aling Susan, ibinabana niya ang tawag. May isa pa siyang kailangang tawagan. Ang misteryosong numerong tumawag sa kanya noon. Umaasa siyang sasagutin nito ngayon. At pagkatapos noon, pupuntahan niya ang impyerno mismo. Pupuntahan niya ang mga merkado at debilya. Hindi na siya tatakbo, hindi na siya magtatago. Oras na para harapin sila. Oras na para lumaban. Para kay Elna, para kay Migo, at para sa isang pag-ibig na sinubukan niyang itapon, ngunit patuloy pa ring tumitibok sa isang sulok ng kanyang nawasak na puso. Ang conference room ng Mercado Holdings ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang marahang kaluskos ng ballpen ni Don Alfredo habang pinipirmahan ang isang dokumento at ang halos hindi marinig na pag-vibrate ng cellphone ni Lorenzo na nakapatong sa mahabang mahogany table. Nakatayo si Carmen sa tabi ng bintana, nakatanaw sa abalang syudad sa ibaba, ngunit wala siyang makita. Ang kanyang isip ay blangko. Ang kanyang kaluluwa ay manhid.
Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang marriage contract. Naghihintay na lang ng kanyang pirma. "Carmen, maupo ka na," sabi ng kanyang ama. Ang boses ay walang pasensya. "Hinihintay na tayo ng mga abogado." Si Lorenzo ay ngumiti. "Don't worry, my love. After this, we can plan our honeymoon. Paris or maybe the Maldives." Hindi kumibo si Carmen. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Inabot niya ang ballpen na iniaalok sa kanya ng isa sa mga abogado. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Tinitigan niya ang linya kung saan isusulat ang kanyang pangalan. Carmen de la Rosa Mercado. Ang pangalang nagbigay sa kanya ng lahat ng luho, ngunit kumuha naman sa kanya ng lahat ng kaligayahan. Itinapat na niya ang dulo ng ballpen sa papel. Ito na, ang huling hakbang sa kanyang pagsuko. Blag! Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong silid. Lahat sila ay napalingon sa pinto. Ang pintuan ng conference room na gawa sa solidong kahoy ay bumukas ng malakas. At doon, nakatayo si Raul. Hindi na siya ang Raul na huli nilang nakita. Ang kanyang damit ay simple pa rin, ngunit malinis. Ang kanyang mukha ay may mga bakas pa rin ng puyat at pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Isang apoy na hindi na kayang patayin ng kahit sino. Puno ito ng galit, ng sakit at ng isang bagay na hindi pa nila nakikita dati sa kanya. Isang hindi matitinag na determinasyon. Nagulat ang lahat. Ang mga abogado ay napatayo. Si Don Alfredo ay napamura. Si Lorenzo ay napakunot noo sa inis. Tanging si Carmen ang hindi gumalaw. Tinitigan niya si Raul. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng malakas sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. "Anong ginagawa mo dito?" sigaw ni Alfredo. "Guards! Guards! Huwag po!" sabi ni Raul. Ang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan na nagpatigil sa mga security guard na papalapit. Tumingin siya kay Alfredo. "Nandito ako para mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan." "Meron," sabi ni Raul. "Tungkol sa anak ko at tungkol sa asawa ko." Naglakad siya papasok, dire-diretso sa mesa. Inilabas niya ang kanyang lumang cellphone at pinindot ang isang button. Isang recording ng boses ang umalingaw sa tahimik na silid. "Hindi ko na kaya, sir. Ang konsensya ko. Matagal ko nang tinago. Binayaran kami ng mga De Villa para manahimik. Ibang tao ang ipinakulong nila. Si Marco De Villa, wala man lang siya sa sasakyan noong gabing iyon. Inutusan lang akong magsinungaling." Ang boses ay garalgal. Ang boses ng lalaking tumawag kay Raul. Ang boses ng totoong saksi sa aksidente ni Elena. Namutla si Lorenzo. "Kalokohan yan. Sino yan?" "Isang taong mas matapang na sayo," sagot ni Raul. Tumingin siya sa mga abogado at sa iba pang board members na naroroon. Ang pamilyang gusto ninyong makipagsanib puwersa ay isang pamilya ng mga kriminal. Tinakpan nila ang isang krimen para protektahan ang kanilang pangalan. "Sinungaling!" sigaw ni Lorenzo. Akmang susugurin si Raul, ngunit pinigilan ito ng tingin ni Alfredo. Hindi pa tapos si Raul. May isa pa siyang inilabas mula sa kanyang bulsa. Isang manipis na folder. "At ikaw naman, Don Alfredo," sabi niya. Inilapag ang folder sa mesa. "Akala mo ba hindi ko alam?" Binuksan niya ito. Mga dokumento, mga bank statement. Ang Mercado Holdings ay lugmok na sa utang. Malapit nang bumagsak. Ang kasal na ito ay hindi para sa kinabukasan ni Carmen. Ito ay para iligtas ang sarili mong balat. Ang revelasyon ay parang isang bombang sumabog sa loob ng silid. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan. Ang mukha ni Alfredo ay parang pinigaan ng dugo. "Paano? May mga tao pa rin palang may konsensya sa kumpanya mo," sagot ni Raul. Nawala ang lahat ng yabang at kapangyarihan sa mukha ni Alfredo. Ang natira na lang ay isang matandang lalaki na natalo. Ngunit ang pinakamahalagang laban ni Raul ay hindi pa tapos. Tumingin siya kay Carmen.
Ang apoy sa kanyang mga mata ay bahagyang lumambot. "Carmen," sabi niya, "umalis ako. Itinulak kita palayo. Dahil duwag ako. Dahil natakot akong masaktan ulit. Patawarin mo ako." Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Carmen. Pero habang nakikita kong lumalaban ang anak ko sa ospital ngayon, pagpapatuloy niya, nabasag ang kanyang boses, na-realize ko na hindi pwedeng habang buhay na lang akong tatakbo. Naglakad siya palapit dito, hindi na pinapansin ng iba. "Hindi ko maipapangako sa iyo ang yaman na kaya nilang ibigay. Ang kaya ko lang ibigay ay ang puso ko. Basag, may sira, pero buong-buo ng sayo. Kung tatanggapin mo pa." Lahat ng ingay sa paligid ay nawala para kay Carmen. Ang tanging nakikita niya ay si Raul. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagdududa ay nawala. "Pa," sabi ni Carmen. Lumingon siya sa kanyang ama sa huling pagkakataon. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Puno na ito ng lakas na ngayon niya lang natagpuan. "Mahal kita, pero tapos na po." Humarap siya sa lahat. "Hindi ako isang kontrata. Hindi ako isang produkto na pwedeng ibenta." Kinuha niya ang marriage contract mula sa mesa. Sa harap ng lahat, sa harap ng kanyang ama, sa harap ni Lorenzo, at sa harap ng lalaking mahal niya, dahan-dahan niyang pinunit ito sa gitna. At pagkatapos, tumakbo siya. Tumakbo siya papunta kay Raul. At sa gitna ng nagibang kaharian ng kanyang ama, niyakap niya ito ng mahigpit. "Oo," bulong niya, habang umiiyak sa dibdib nito. "Oo, Raul, oo." Sa isang sulok, si Don Alfredo Mercado ay napaupo sa kanyang upuan. Tinitingnan niya ang kanyang anak, ang durog na kontrata, ang nawasak niyang imperyo. Sa wakas, natalo na siya. 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging humahampas sa bukirin ng Antipolo ay may dalang bagong simoy. Hindi na ito ang hangin ng kalungkutan o tensyon, kundi hangin ng pag-asa. Sa maliit na hardin sa likod ng bahay kubo, isang batang lalaki ang masayang nagdidilig ng mga bagong tanim na kamatis. Masigla na ang kanyang mga galaw at ang kanyang paghinga ay malalim at kalmado. Wala na ang dating pamumutla sa kanyang mga pisngi. Napalitan na ito ng malusog na kulay dahil sa paglalaro sa ilalim ng araw. "Migo, dahan-dahan lang anak. Baka malunod yang mga halaman," sabi ng isang pamilyar na boses. Lumingon si Migo at ngumiti ng malapad. "Opo, Mama Carmen." Lumapit si Carmen. May dalang isang basket ng mga bagong pitas na sitaw. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple at ang kanyang suot ay isang komportableng duster. Wala na ang bakas ng isang babaeng nakakulong sa isang ginintuang hawla. Sa kanyang mukha, may isang kapayapaan na hindi maibibigay ng kahit anong yaman. Ang operasyon ni Migo ay naging matagumpay. Ang kaso laban sa pamilya De Villa ay muling binuksan dahil sa testimonya ng bagong saksi. Si Lorenzo at ang kanyang pamilya ay naharap sa hustisya, hindi lang para sa pagkamatay ni Elena, kundi pati na rin sa kanilang mga ilegal na gawain sa negosyo. Ang Mercado Holdings ay bumagsak, ngunit sa pagbagsak nito, isang bagay ang muling nabuo, ang relasyon ng isang ama at ng kanyang anak. Isang lumang pickup truck ang huminto sa tapat ng bakuran. Bumaba mula rito si Don Alfredo. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon. Ang dating yabang sa kanyang tindig ay napalitan ng kapakumbabaan. "Lolo?" Masayang sigaw ni Migo at tumakbo ito para salubungin siya. "Apo," sabi ni Alfredo, at sa unang pagkakataon, isang tunay at masayang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang binuhat niya ang bata. Ang tawag na lolo ay mas matamis pakinggan kaysa sa Don o Sir. Lumapit si Carmen. "Pa, kararating niyo lang po." "Oo,"
sabi ni Alfredo. Dala ko na pala yung mga gamit na pinabili mo para sa eskwela ni Migo. Ang natitirang pera ni Alfredo, matapos bayaran ang lahat ng utang, ay hindi na sapat para sa marangyang buhay. Ngunit sapat ito para sa isang bagay na mas mahalaga. Bilang isang huling gawa ng pagsisisi at pagmamahal, siya ang sumagot sa lahat ng gastusin sa operasyon ni Migo. Ito ang kanyang paraan ng paghingi ng tawad, hindi sa salita, kundi sa gawa. Mula sa bukid, papalapit na si Raul. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na mabigat. Magaan na. Ang mga anino ng nakaraan ay hindi na humahabol sa kanya. Natuto na siyang mamuhay kasama ng mga ito, hindi bilang isang bilanggo, kundi bilang isang taong pinatatag ng kanyang mga sugat. Tumango siya kay Alfredo, isang tango ng respeto. Hindi man sila naging matalik na magkaibigan, natagpuan nila ang isang uri ng kapayapaan sa pagitan nilang dalawa. Raul, sabi ni Alfredo, maganda ang tubo ng mga pananim mo. Malakas kasi ang ulan noong nakaraan, sagot ni Raul. Pero pagkatapos ng ulan, laging sumisikat ang araw. Nagkatinginan sila at sa mga mata ng isa't isa, naintindihan nila ang mas malalim na kahulugan ng kanyang sinabi. Kinagabihan, matapos ihatid si Alfredo, ang maliit na pamilya ay naupo sa labas ng bahay, sa ilalim ng parehong puno ng mangga. Nakaupo si Migo sa pagitan ni Raul at Carmen, masayang naglalaro sa kanyang mga daliri. Mama, Papa, sabi ng bata. Mga salitang natural na lumalabas sa kanyang bibig. Nagkatinginan si Raul at Carmen, ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan. Hinawakan ni Raul ang kamay ni Carmen. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay hindi na nagdudulot ng kuryente ng pag-aalinlangan, kundi ng init ng katiyakan. Sabi ni Elena noon, bawat bituin ay isang pangarap. Bulong ni Raul habang nakatingala sila sa langit na puno ng kumikinang na mga tuldok. Nawalan ako ng pangarap noon. Akala ko, hindi na ako muling titingala. Tumingin siya kay Carmen. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng mga bituin. Pero dumating ka. Ipinakita mo sa akin na kahit gaano kadilim, laging may mga bituing lilitaw. Ngumiti si Carmen. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Siguro, yung iba dyan, mga pangarap nating tatlo. Yumakap si Migo sa kanilang dalawa. Ang dami po nating pangarap. Natawa sila. Sa ilalim ng tahimik na langit ng Antipolo, ang tatlong puso na minsan ay basag, takot at nawawala, ay sa wakas ay buo na. Magkakasama. Walang mansyon, walang yaman. Tanging isang maliit na bahay kubo, isang kapirasong lupa, at isang pag-ibig na sinubok ng panahon, itinayo sa mga guho ng nakaraan at pinatatag ng pag-asa para sa hinaharap. Dito, sa lupa kung saan nagsimula ang lahat ng gulo, dito rin nila sisimulan ang kanilang bagong buhay. Isang buhay na simple, isang buhay na totoo, isang buhay na sa wakas ay kanila.